Inilabas na ng COMELEC ang unang batch ng mga senatorial aspirants na kwalipikadong kumandidato sa Bilang Pilipino 2025. Pinag-aaralan din ng COMELEC na kasuhan ang mga panggulong naghahain lamang ng kandidatura. Yan ang aking pampagising na balita. Sabi ko lang yung 66, mabilis na lang. Abalos, Adonis, Amad, Andamo, Aquino, Arambulo, Arellano. Mula sa 183 naghain ng Certificate of Candidacy sa pagkasenador, 66 na pangalan ang pasok sa mga kwalipikadong kandidatong inaprubahan ng COMELEC-NBank para tumakbo sa Bilang Pilipino 2025. Kasama sa mga pangalang makakapasok sa balota ang mga re-electionist na, nagtrabaho sa gobyerno at mga kilalang personalidad. Kasama rin kahit yung mga hindi pa masyadong matunog na pangalan. Yung kanilang political history, yung kasaysayan, tumakbo na ba sila before? Sila ba ay na-disqualify na o na-cancel na ang kanilang candidacy dahil sila ay dineklara na rin nuisance? Ito bang mga taong ito kahit paano, maaari hindi kilala, ay may mga supporters? Paglilinaw naman ng COMELEC, walang halong diskriminasyon ng pagpili nila sa mga kwalipikadong kandidato. Wala po kaming dinisqualify dahil sa kahirapan, dahil sa wala silang pera. Kasama rin sa mga pasok na tumakbo ang nakakulong na si Pastor Apollo Kibuloy dahil wala pa naman daw hatol sa mga kasong kinakaharap ng pastor. Ayon pa sa COMELEC, pwede pa rin mawala ang pangalan ng kandidato kung may maghahain ng cancellation o disqualification case. Pwede po i-file yan 25 days after the date of the filing of the certificates of candidacy. Pero may pag-asa pa bang maging official candidate ang nasa 117 senatorial aspirants na hindi pinalad? Paglilinaw ng COMELEC, hindi pa may tuturing sa ngayon na nuisance ang nasa 117 na mga senatorial aspirants. Pero nakatakda ng dinggin sa dalawang dibisyon na ahensya ang mga aplikasyon nito kung saan kailangan nilang mapatunayan na hindi nga sila masasabing nuisance o panggulo lamang. Para hindi matambakan ng mga nuisance candidate, pinag-aaralan na ngayon ng COMELEC na i-criminalize o kasuhan ng mga mapatunayang nanggugulo lamang sa eleksyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5.